attention sa CFD Quezon City, no? At maraming pong unang-unang salamat sa t-shirt. Nasaan yung t-shirt mo? Ayan, ito po yung t-shirt. Yan. May ganyan po akong t-shirt, no? Salamat po sa lahat ng bumubuo ng CFD Quezon City, lalo na po sa mga dumalo ng National Convention, no? Talagang napaka-cool, no? At hindi ko alam kung pati yung cameraman nyo ba doon ay CFD Quezon City, no? Kasi magkakapareho po ng damit eh. Nakalagay sa likod, ano nakalagay? Totus? Totus yung nakalagay, hindi ko po alam yung meaning, no? Sa mga CFD chapters dito, pakiparating to sa CFD Quezon City, no? Kasi may nagpunta ng National Convention kanina, no? Ang pangalan ay Limar. No, sa mga CFD po dito, pakiparating po ito sa CFD Quezon City kasi wala naman po akong contact sa kanila, no? At ini-insist niya pa rin hanggang ngayon, tapos na po yung National Convention. Meron na po akong Certificate of Participation regarding sa CFD organizations. At pilit niyang ini-insist na yung certificate daw of participation sa National Convention under ng CFD organizations, hindi ka daw po matatawag na CFD. Yan na naman tayo. No? At pag nalaman na naman yan ng mga followers ko, pag nalaman na naman yan ng mga kaibigan ko lalo, makakalampag naman ngayon yung CFD Quezon City. Sa CFD Quezon City, meron po yata kayong bona fide member dyan, si Limar Bonilla. Nakapost po yan sa Facebook account ko, no? At kasama ko siya sa National Convention at ini-insist na naman niya na kapag hindi na naman daw po kasali sa CFD organizations ay hindi daw matatawag na CFD. At wala daw binanggit ang mga speakers daw doon, even daw sila Father Abe Arganyosa, even yung mga pari daw doon na pag wala ka daw certificate ay CFD ka daw. No, kaya sana ay pagsabihan nyo yan, or much better bigyan nyo ng disciplinary actions kasi nagkaroon po ng malaking gulo ang social media regarding sa organizational and non-organizational because of that issue, dahil kagagawan po ng member ninyo, si Limar Bonilla, na converted Catholic na dating INC. Wag niya po yan i-insist na yung certification na nakuha na hindi bahagi ng organization itself, ng CFD organizations, ay hindi pwedeng matawag na CFD. Kaya nga po nakalagay Certificate of Participation. Ikaw ay nakipag-participate sa CFD organization bilang isang CFD because we are baptized as a Catholic. Sinabi na po yan ni Father Abe Arganyosa. Ano bang sabi ni Father Abe Arganyosa? Ang lahat ay may karapatang depensahan ang simbahan. Kapag ang lahat ay may karapatang depensahan ang simbahang Katolika, anong tawag sa'yo? Catholic Faith Defender. Hindi ko na nga po yan inopen up sa CFD National Convention para hindi po ako maka-offend ng mga CFD chapters. Kasi ayoko din magbigay ng sakit ng ulo sa mga presidente ng mga chapters kasi wala naman po silang kinalaman sa kanilang mga kaanib kung ano ang kanilang mga sinasabi sa social media. Anong sabi ni Father Abe Arganyosa? Kung ikaw ay CFD, lalo na't ikaw ay bahagi ng Catholic Faith Defender organizations, we have to be careful sa mga pinopost natin at sinesend natin. Sensitive ang mga Katoliko na walang organizations. Kasi pag sinabi mo na hindi CFD ang hindi bahagi ng CFD org, sana hindi sila pumayag, unang-una ako na lang, na i-invite sa National Convention.
to think I was being invited ng mismong mga host ng National Convention, si Kuya Emanuela Chica Lumibaw at si Ate Apple Telma Rosales. Iba't ibang mga CFDs na kilala ang nakaselfie ko at naging kaibigan ko na may certificate. But they are not actually saying or telling me na Sanrio, you are not a CFD. Ang sabi pa nga nila, I'm so proud to meet you, Sanrio. You are a great defender of the Catholic Church. So, yung mga tao na may certificate, Limar Bonilla, na nagsabi sa akin, na Sanrio, you are one of the best CFD, yari ka. Ang dami po, hindi naman sa pagtataas ng bangko, gagamitin ko lang to defend myself. Yan na naman, baka sabihin na naman, tinataas ko na naman yung sarili ko. Kapag may mga naririnig kayo na I am complimenting myself, it is not because I am too proud or I am too boast. My intentions is to boast my achievements, no. Gagamitin ko lang to as defense mechanism. Someone's told me, nakapost sa Facebook account ko na I am not a CFD because I am not under the CFD organizations. Eto na naman tayo. Limar Bonilla, under ng CFD Quezon City, nagpunta ka ng National Convention. At narinig mo yung yung tinanong ko regarding kay Kuya Adrian Milag. Sabi mo, traditional. Ano ba naging sagot dyan ni Father Abe? Ang naging sagot dyan ni Father Abe ay patungkol sa modernist and traditionalist. Pag sinabing modernist, yan yung mga heretical. Heresy. Hindi kahit kailan pwedeng tawaging modernist ang tawag nito tayo. Kasi tayo daw ay traditional Catholic. If you are a Catholic and you are defending the Catholic Church, traditionalist ang tawag sa'yo. Pag sinabing modernist, yan yung kumakalaban sa magisterium ng Catholic Church. Katulad ng SSPX, di ba yung nagkiklaim na ultra-traditionalist, sede vacantist. Yan yung mga modernist. Bakit? Kasi binabago nila yung magisterium ng Catholic Church na siyang ibinaba ng Pope. Dapat alam mo yan. Nandun ka, di ba? Hindi ka nakinig. Yan ang sagot ni Father Abe. Ang sabi ni Father Abe, you are a traditionalist kapag hindi ka heretical. Pag sinabing hindi ka heretical, kapag ipinagtatanggol mo ang simbahang Katoliko, whether you have a certificate or not, you are a traditionalist Catholic. Kasi yan ay under ng magisterium sa ilalim ng mga Pope. And if you are defending the church during that time, sa panahon ng mga Pope, sinaunang Pope, halimbawa let's say Pope Clement na lang. Sa panahon ba ni Pope Clement, meron na bang CFD certification? Sa panahon ng mga apostles, may certification na ba ang CFD org? Wala. Kaya ang sabi ni Father Abe Arganyosa regarding sa traditional and modernist, ang mga modernist, yan yung mga heresy. Katulad ng Arianism, di ba? Yung mga heretical na which is hindi pa nag-exist si Martin Luther na siyang kumalaban like Anglican Church. No? Yan mga modernist yan kasi meron pa rin silang mga aral na angkop sa katuruan ng simbahan pero hindi lahat tama. Yun ang modernist. Pero once na ikaw ay isang Katoliko at tayo ay nagdo-Novus Ordo Mass, tayo ay niyayakap din natin ang traditional Latin Mass, ang tawag sa atin traditional Catholic. Bakit? Kasi yung ating mga aral, yung ating mga katuruan at yung ating mga tradisyon ay nagmula sa mga sinaunang Kristiyano. Nagmula sa mga apostles. Kaya traditionalist tayo. At ang sabi ni Father Abe, as long as hindi ka heretical, you can defend the Catholic Church. And if you can defend the Catholic Church, anong tawag doon? If I can defend the Catholic Church, anong tawag sa akin?
Catholic faith defender. If a person can defend the church, if the person can defend the doctrines of the church, anong tawag doon? Catholic faith defender. There is no such thing as certification. Certification was only involved for the organization. And during the time of the apostles, there is no such thing as organizations. It's congregations. Congregations na which is wala po siyang literally certificate. Ang certification noon ay baptism. Baptism ang ginagamit na certification noon for you to be able to recognize that you are a Catholic faith defender. Pumirma ba si San Pedro na halimbawa Marlon Villanueva Jurilo, you are a Catholic faith defender, this is the signature of Apostle Peter. May ganun ba? Di ba wala? Ano yung qualifications before para matawag kang CFD? You must be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And if you are baptized in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit under the apostles, pwede kang matawag na Catholic faith defender kasi bautisado ka. Sabi ni Father Abe Arganiosa, even the Anglican Church, even the Lutheran Church, dapat pa rin natin silang mahalin. Bakit? Dahil meron silang katuruan na ipinaglalaban na kinopya sa Catholic Church na which is angkop. Katulad ng Trinitarian Baptism, ang Aglipayan, ang Anglican, ang Lutheran, 'di ba? Naniniwala sila sa Father, Son, and the Holy Spirit. Even the Seventh-day Adventists, they are Trinitarian. Dapat natin silang mahalin, hindi yung maling aral. Kasi meron silang aral na angkop sa aral ng Catholic Church na kinopya nila, just like the Trinitarian Baptism, tayo nagpasimula niyan. Yun ang pinopoint out ni Father Abe Arganiosa. Father Abe Arganiosa never said that the CFD you must be sertipikado. You must be certificated bago ka tawagin CFD, no. There is no such thing as organizational before. And CFD organization, yan po ay na-registered sa SEC registration. Kaya nga may mga lawyer Actually, yung pamunuan po ng CFD organizations ay mga professor, mga theologian, mga lawyer, mga bishops, mga priest. Kasi pinakilala yan dun in-explain yan dun And one of the speakers there, actually, he gave thanks to one of the board of directors sa pagtulong, sa pag-aasikaso sa SEC registration ng CFD organization. The Catholic Faith Defenders Organization was under ng SEC registration. So, kung ikaw ay matatawag na CFD at kailangan mo munang magkaroon ng certificate, can you please identify isa sa member ng CFD Quezon City, which is si Limar Bonilla? Can you please tell me kung meron na bang SEC registration before? May SEC registration na ba before? Because the Catholic Faith Defender ay nasa SEC registration because that is an organization. CFD is not a church. It is an organization. So, kailangan nila magpasakop. Why? Dahil naabutan ng CFD organization ang SEC registration. Just like the sect of Felix Manalo. Bakit ba nasa SEC registration ang iglesia ni Felix Manalo? Dahil naabutan nila ang SEC registration. Ganon din ang SPMS, nasa SEC registration yan. Ganon din ang Catholic Faith Organizations, nasa SEC registration yan. So, Limar Bonilla under ng Quezon City, can you please, Quezon City chapter to si Limar Bonilla, can you please tell me na para maging valid ang pagiging CFD mo and for you
to be able na mag-stand sa akin na without the certification of an organization under the CFD group, hindi ka matatawag na CFD. Remember, the CFD organization was under the Security and Exchange Commission, even the SPMS. I don't know kung ang CFLAMP naka-registered sa SEC registration, even the Radio Veritas. Nagbabayad po ng tax ang Radio Veritas. Ang pagiging CFD ng isang tao ay hindi yan dapat nire-registered sa SEC registration. Dahil hindi naman po organization yung pagiging CFD natin. It was inborn if you are baptized as a Catholic. And if you are baptized as a Catholic, being a CFD or being a CFD of yours, you are inborn CFD. And that inborn CFD, it was coming through the early Christians and through the baptism under Christ and even the apostles. Mukha yatang hindi ka natuturuan ng Quezon City CFD. At ang sabi niya pa nga, marami raw siyang napagtanungan doon na parang sinasabi niya, they are agreeing that without certification, hindi ka daw matatawag na CFD. That's wrong. I was there. Nandun po ako sa CFD National Convention. Nakipag-meet and greet ako sa mga followers ko. Yes, hindi po yun pagbo-boast. Totoo po yan. I was being interviewed in different Catholic defenders with certificate. Yung kanina na di ba, CFD Masbate. O Sanrio, batiin mo naman yung mga hindi nakapunta. Even Kuya Emmanuel Lachico Lumibaw. Kuya Emmanuel Lachico Lumibaw was one of the hosts ng National Convention. And he asked me, actually ambush yung interview na yon. I was being ambushed sa gitna ng talk. At sabi niya, Sanrio, lumabas ka, ambush to, lumabas ka. Sabi ko, why kuya? My friend which is kilala na painter sa buong Angono Rizal, gusto niyang ma-greet mo siya at ma-shout out. Nakita niyo sa video. Even si Ate Apple Telma Rosales, one of the hosts, magaling mag-host. O Sanrio, idol na idol ka ng asawa ko, paki-greet. Yung interview na nakita nyo na short, kaya short yon, ambush po yon kasi pauwi na. So, paano yon? So, uma-idol sila sa hindi CFD. Ha? Sabi ni tong Ramiel Moralina, tignan nyo sa comment section, bibigyan kita ng logic, siya pa magbibigay sa akin, pero wala naman po yung binatbat ng National Convention. Hindi nga po nagsasalita eh. Ako, kahit papaano, tumindig ako sa harapan, nakipag-usap ako sa mga pare, nakipag-usap ako sa mismo nagtatanong kay Kuya Adrian Milag, ako pa bibigyan mo ng logic, Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla ng Quezon City chapter. Ang sabi mo, bibigyan mo ako ng logic pag ikaw binigyan ng mismong event ng certificate, ang naisip mo graduate certificate or participant certificate. What a stupid question. Whether you have a certificate or not, you are a CFD. You have to admit it. Can you please give me an standard references that the apostles gave any certification sa mga nabautismuhan nila? Bigyan mo nga ako ng standard references na pumirma si San Pedro na sasabihin, oh, this is your certificate, you are a CFD. At meron na bang salitang CFD during the apostles era? Is there CFD during the apostles era? Alam ba ni Christ yung salitang CFD? Naabutan ba ni Christ yung salitang CFD? Ikaw ang bibigyan ko ng logic. Di ba? Sabi mo kasi graduate certificate o participate certificate. Okay, let's talk about the certification ng Catholic Faith Defender Organization. So, bibigyan kita ng mas malalim na logic. Alam ba ni Christ
ang word na CFD. Kasi for you to be able to give a certification ng CFD, dapat alam ni Christ ang CFD. Ano ba yung ikinalat ni Christ? CFD o baptism? Sagot, Ramiel Moralina. Ano ba binigay ni Christ? Certification o baptism. Yung ikaw ba binigyan ka ng baptismal, ang ibinigay ba sa'yo CFD certificate? Yung mga Katoliko po ba ritong nabinyagan, ang ibinigay po ba sa inyo certificate ng CFD? O baptismal na pagpapatunay na nabinyagan ka? Kasi, kung ang validity ng pagiging CFD ay nakadepend sa CFD certification, meaning to say, when we are baptized as a Catholic, kasama na doon dapat yung CFD certification. Now, the question is, yung panahon ba ni Christ nung sila ay nagbabaptize ng mga Jew o ng mga Jewish para maging Christian, nagbibigay po ba sila ng CFD certification? Is these apostles and the disciples of the apostles, nagbigay ba sila ng CFD certification? Pumirma ba si Christ na CFD organization, I am a founder, this is my signature. And this is my disciples, the 12 apostles, nag-signature sila at ibinigay sa bawat na bautismuhan. The word Catholic, it was invented by Ignatius, Bishop Ignatius. Bishop Ignatius on Antioch, patay na si Christ. So meaning to say, ang pagiging defender ng faith ng Catholic Church ay nagsimula ng 1st century. So yung mga nagawa ng mga martyred apostles, dahil hindi naman nila binitbet ang CFD literally, hindi sila CFD. Diba? Naabutan ba ni San Andres ang salitang Katoliko? Kaya nga sinasabi ng mga Protestant, diba? Saan mababasa ang salitang Katoliko sa Bible? The Roman Catholic Church. Saan mababasa, diba? Traditions ang binabanggit natin. Because the word Catholic was invented 1st century AD. So the question is, kung ang pagiging CFD ng bawat Catholic ay nakadepende na dapat ikaw ay may certificate. So meaning to say, ang pagdidefend pala ng church ay nagsimula ng 1st century. So baliwala pala ang pagiging defensor ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na wala pang Katolikong salita. Remember, the Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. There is no such thing as Catholic word. Ang sabi doon, aking iglesia, not a Catholic word. So, kung ang pagiging defender ng isang Katoliko ay ibibase lamang natin sa pagiging CFD, because I am a CFD and you have, and kailangan mo magkaroon ng certificate, meaning to say, the early Christians, nung hindi naabutan yung salitang Katoliko, they are not CFD. What about the punto per punto? Mag-iba ang punto per punto sa CFD Bohol. Magkaiba yan. Iba ang SPMS sa CFD organizations. Iba ang CF Lab organizations sa CFD organizations. Magkakaiba ng pangalan pero iisa ang adhikain. Ano yon? To defend the Catholic Church. And if you can defend the Catholic Church accordingly to the doctrines of the Catholic Church, you are worthy to be called as a Catholic faith defender. Dahil tatandaan po natin, ang lahat ng organizational movement ng Catholic Church, yan po ay SEC registered. Not the church, but the organization. So we have no right to say na, you have no certification. You are not worthy to be called a CFD because you have no CFD organization certificate. That's wrong. All of the certification under the organizational group, dito sa Pilipinas, yan po ay nakarehistro sa SEC registration. The faith and the rights
to all Catholics that we can defend the church ay nagmula sa panahon na wala pa pong SEC registration. Nagmula po sa panahon na wala pang SEC registration ang pagtatanggol natin sa ating simbahan. Being a defender, we as a defender of the Catholic Church, tayo ay may karapatan dahil yan ay ibinigay ni Christ sa panahon na wala pa pong SEC registration. Always remember guys, there was a big difference between the organizations at sa pananampalataya natin dahil tayo ay binyagang Katoliko. If you are truly baptized as a Catholic, you are an inborn CFD. Why? Because that is your duty and obligation to defend the church. Ang pagkakaroon ng certification, halimbawa you are a member of Punto per Punto, you are a member of CFD organizations, ang pagiging bahagi nila, yan ay formality na ikaw ay dadaan sa isang proseso para mas lalong mapagpalalim ang kaalaman mo sa aral ng simbahang Katolika. But it doesn't mean na kapag halimbawa hindi ako member ng PPP, hindi na ako defender. It doesn't mean na pag hindi ako member ng CFD organizations, hindi na ako CFD. All of us, basta't Katoliko ka, we have a right to defend the Catholic Church. Hindi ko alam dito kay Limar Bonilla kung bakit tinotolerate ng Quezon City CFD. Kasi kapag ganyan pa rin ang mindset niya at ikinakalat niya, masisira ang mga CFD Quezon City. Siya naman ang sisira. Ramiel Moralina aka Limar Bonilla, hindi ako nag-change topic, nakapost ang convo natin. Nakapost ang conversation natin. Ang sabi mo, iba yung certificate of attendance sa National Convention at iba yung certificate na ikaw ay CFD mismo. So maraming pumunta doon na hindi under ng CFD organization. Are you telling me na hindi sila worth it na tawaging CFD? At meron ka pang sinasabi-sabi sa aking original CFD. The original CFD was a baptized Catholic. That is an original CFD. Iba yung organizational. Kapag sinabing original CFD, you are baptized Catholic, you was born as Catholic. Umuunga ka pa lang at bininyagan ka, CFD ka na. Bakit? Dahil ang mga sanggol na pasusuhing bata ay nagbibigay ng wagas na papuri. At pag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, may pananampalataya ka. And that faith, because you are baptized under the Catholic Church, you are a CFD. Dahil nagpupuri ka. Nagpupuri ka. Kaya kahit wala ka pang muang, kahit mayroong ka pang sa puso, you are a CFD. Dahil ang pag-iyak ng mga pasusuhing sanggol ay pagpapakita ng wagas na pagpupuri sa Diyos. At pag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, kahit sanggol ka, you know the value of God. You are worshiping God. Pag wino-worship mo ang God, may pananampalataya ka. And that faith, bilang isang sanggol, yan ang ipinaglalaban ng sanggol. Kaya pag ikaw ay baptized, kahit sanggol ka pa, CFD yan. Dahil ang ipaglalaban niya, yung pananampalataya niya. Dahil ang unang uha at kahit ang iyak ng sanggol, yan ay pagpapakita ng wagas na papuri. Nagpupuri yung sanggol at pag nagpupuri ang sanggol, may faith yan. At yung faith na yon, pag bininyagan bilang isang Katoliko, yun ang dapat niyang ipagtanggol. At pag ipinagtatanggol mo ang faith mo, anong tawag sa'yo? CFD. Ano ang sinagot mo sa tanong ko? Nakapost. Irereklamo kita sa CFD Quezon City. Tandaan mo to. Limar Bonilla. Tandaan mo to. Nakilala ko na ang iba't ibang mga chapters ng CFD organizations. Alam mo, sabi nila sa akin, Sanrio, you don't need to explain
or you don't need to defend yourself, kami bahala. Tandaan mo yan. At hindi basta-basta CFD ang mga nakilala ko, mga presidente ng bawat chapter. Makikita mo naman sa mga post ko, hindi pa nga yan tapos. Ikaw, Ramiel Moralina aka Limar Bonilla, magbigay ka nga sa akin ng mga evidences mo na yang mga latag mo ay kinikilala ng mga magagaling na CFD na nasa NatCon. I received gifts, I received compliments, I was being invited to greet their friends, to greet their loved ones, to think they have certificate, and I haven't. Diba? Now, ikaw, Limar Bonilla, aka Ramiel Moralina, magbigay ka nga sa akin ng standard references mo sa National Convention na dapat kang paniwalaan ng mga CFD. Ha? Sige, magbigay ka. Pakita mo sa akin. Kuya Ronald Jaromay Moratas, kayo na lang siguro ang magsalita sa kanya. Kasi tingnan mo, may mga nagre-react na, di ba? Sabi sa akin, hayaan na daw kita. Kasi the CFD members under ng organizations, alam nila stand ko. Hindi ka nga nakatayo dun sa harap. Yung mga speaker, they are asking a question, they are asking sinong may tanong, tumindig ka ba? Nasa National Convention ako, Ramiel Moralina aka Limar Bonilla, bakit hindi ka tumayo? Bakit ngayon ka nagmamatapang? Nandoon ako, di ba? Sa National Convention, dapat doon ka nagbida-bida sa akin. May nakakita sa'yo na isang Katoliko na pinagtatawanan ka. To be honest, ayokong i-offend ka, pero dahil ganyan na bunganga mo, sige, paprangkain kita. Tawa ng tawa sa'yo. Bakit? Nung naglatag ako dun sa Q&A, nakanganga ka. Nakanganga ka daw. Dung panahon na nasa National Convention ka, pinagmamasdan ka lahat ng mga followers ko. Yes. Kala mo hindi ka nila nakikita doon? Pinagmamasdan ka, binabantayan lahat ng kilis mo. Hindi mo napapansin nasa National Convention ka, nabubuli ka. Nabubuli ka doon, di ba? Limar Bonilla, aka Ramiel Moralina. Sinong umaawat sa mga nambubuli sa'yo? Ako. Ako ang umaawat, sabi ko, wag. Yung iba pa, hindi ko pa kakilala. Pero under ng CFD organizations. Dapat maglalatag ako ng issue mo doon. Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla ng CFD Quezon City. Dapat ilalatag ko yung stand mo. Pero ano kasi ang sabi ng mga speaker doon? Ang sabi ng speaker doon, si Fad, yung president ng CFD, hindi ka kasi nakikinig eh. Wag puro hangin. Kapag may nagpe-presentations, pakikinggan mong maigi para hindi ka naliligaw ng landas. Ang sabi doon, nung ako, kasi nagtataas ako ng kamay eh. Sa first presentations ng mga talks doon, nagkaroon talaga ng pagtataka. Bakit? Kasi yung tawag neto, yung Q&A na nangyari, puro sa kaliwa. Wala sa amin. Kaya nga tinanong ako, Sanrio, bakit hindi ka tinatawag? Sabi ko, may dahilan. After nung mga nag-presentations noon, may nagsalita dun sa harap na kung meron kayong katanungan sa mga nagawang pagkakamali ng iba't ibang organizations, bukas nyo itanong. Kasi alam ko na yung ibang mga president ng chapters na yon, alam nila kung ano yung ilalatag ko. At ako naman kasi may common sense. Na ang gusto ng National Convention doon ay magkaroon ng pagkakaisa.
Kung ilalatag ko yung pinagsasabi neto ni Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla, regarding doon sa organizational and non-organizational na kapag wala kang certificate ng CFD, ay hindi ka matatawag na CFD, baka magkagulo. Magkakagulo doon kasi may yung nasa side ko, non-organizational. Yung mga elders doon, non-organizational yung iba doon, magtataas ng kilay, baka mawalan ng support doon sa organization mismo. Kaya yung kung ikaw, matalino ka, yung pagkakasabi pa lang ng pamunuan ng CFD na ang convention na ito ay para sa non-Catholics, para magkaisang mga Katoliko, sa ganun pa lang dapat matik na yun na hindi ka dapat magtanong against sa CFD org laban sa mga members. That's why hindi ako nagtanong kahit pwede kong itanong. Meron akong karapatan at kalayaan nung panahon na yon na tanungin ang mga kaparian sa memo na nailabas pero hindi ko ginawa. Why? Kasi masamang tao lang ang makakaisip na maging masaya na nasa tama ka pero babagsak naman yung isang chapter. Napakasama mo namang tao, 'di ba? Ayun ang sabi nung isa sa mga leader ng CFD org na kung alam naman natin na parang magkakaroon ng misunderstandings, wag 'yon. Kasi Protestant ang kalaban natin. Yan ang dahilan, Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla, kung bakit hindi ako nagtanong. Alam mo kung bakit? Buti sana kung ikaw lang nasa CFD Quezon City ka, masasagasaan ko yung chapter na yan. At hindi ikaw ang sasalo ng sakit ng ulo niyan, kundi ang presidente. Ang tawag diyan, sentido común. Nandudun ka sa National Convention, hindi mo naintindihan ang sinabi ng mga speakers. At sasabihin mong mali ako at tama ka, pero during that time, nung nasa National Convention ako, hindi ka nagsasalita. Actually, hindi ka naman pansinin talaga doon. Hindi ka pansinin talaga doon. Tignan mo yung sa picture mo. May mga nagre-react doon na mga Katoliko kasi mali yung statement mo. Alam mo kung saan ka nagkamali, Ramiel Moralina? Yung magsasalita ka sa public comment na ang walang certificate ay hindi CFD, diyan ka nagkamali. Maraming makakabasang followers ko niyan. Maraming makakabasang mga kaibigan ko, mga nanay ko na Katoliko. Pag nabasa yan, magtataas ng kilay sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, Ramiel Moralina. Baka kung ipagpapatuloy mo yung katigasan ng ulo mo, yan pa yung mag-lead para matanggal ka sa CFD organization. Kaya hindi mo pwedeng ipag-boast kasi pinagmamalaki mo Ramiel Moralina aka Limar Bolina na may certificate ka. Sige, may certificate ka, magaling na CFD ka ba? You have a certificate. Sabihin natin, dahil nakita ko naka-uniform ka ng CFD-QC, ang tanong, magaling na CFD ka ba? Ang lahat ba ng mga may certificate, mas magaling sa walang certificate? Kasi kung gano'n na mangyayari, so meaning to say, mas magaling ka kesa sa walang certificate, sure ka. Kung mag-a-ask ba ako sa CFD Quezon City na mag-mock debate tayo, lalaban ka ba sa akin? Ha? Lalabanan mo ba ako, Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla? Pwede akong mag-request sa CFD Quezon City. Ako ay nag-guesting sa Radio Veritas. Pwede ako magpasa ng form na umanib sa CFD Quezon City. Lalabanan kita ng mock debate. Kakayanin mo akong talunin, sure ka? Pwede kong gawin yan kasi nag-guest ako sa Radio Veritas which is nasa Quezon City. May bahay ako sa Quezon City. Sa Muñoz, Quezon City, dyan ako tumira sa bahay ng pinsan ko. Pwede kong ibigay yung address ko dyan. But,
ang pagiging CFD, may mga process yan, sabi nga ni Father, di ba? Eh, paano kung yayain kita ng mock debate under ng CFD Quezon City? Tatalunin mo ba ako? Matatalo mo ba ako? Huwag kang magbibigay ng isang suggestion, ng isang conclusion sa isang topic o sa isang paksa na hindi mo inaral. Andun ako, nandun po ako sa National Convention. Sabi ni Nino Gaton, klaruhin ko bro, magkaibang certificate sa chapter sa participant certificate. Pero yung Nino Gaton, hindi ko naman sinabi na yung certificate sa chapter at participant certificate ay magkatulad. May sinabi ba ako? Magkaiba yung participant. Pag sinabing participant, hindi bona fide. Alam ko yan. At hindi ko naman sinabi. Huwag kang sinungaling, Ramiel Moralina, dahil dati akong aspirant ng 3 CFD chapters. Hindi ka pa CFD Quezon City, aspirants na ako. There is a big difference between the certificate of chapter sa certificate ng participants. Magkaiba yon. Pag sinabi kasing participants, nakiisa ka lang. Nakiisa ka, pero hindi ka kasali doon sa org. I am a participant dahil hindi ako belong doon sa org. Pero yung NatCon na yon, no? Yung National Convention na yon, lahat yon CFD. Yung certificate ng organization na umattend sa NatCon, yung certificate na yon ay bilang pagpapakita ng recognition na sila ay member ng organization. 'Di ba? Pag member ka ng organizations, yun yung certificate ng chapter. Kunyari president ka, at maganda yung accomplishment mo dun sa chapter mo, yung chapter na yon, sila ay worth it makatanggap ng certificate under ng organization. No? Under ng organization. Ninyo Gaton, sabi mo, alam kong wala kang sinabi, pero pasensya na po, nagpapaalala lang po. Yung pagpapaalala mo, sana ganito. Wag mo sabihin magkaiba, Sanrio magkaiba yung sabihin mo, Sanrio, yung stand kasi dyan. Kasi parang lalabas, parang may sinabi ako Naka-live kasi ko. Maraming mga Katoliko at maraming tao na pwedeng ma-misinterpret yun. So we have to be careful when we are stating something na hindi siya ganon ka-clarify. When we are giving a comment or opinion, we must make sure na yung statement or yung sinasabi natin ay clarified sa mga makakabasa. Kasi parang lalabas na I am stating na magkapareho yung certificate of chapter and participants. Participants nga At kina-clarify ko lang din. I think dapat mo yang sabihin dun sa kausap ko. Under ng CFD Quezon City. Kasi sabi nga ni Father, I have a certificate of participation. Kung saan ako na under, pwede kong ipakita yon at magpa-registered para maging member ng isang CFD chapter. Pag pinakita ko yan sa CFD Quezon City, pwede kong hamunin niya si Ramiel Moralina, aka Limar Bonilla ng mock debate. Diba? Kakatapos lang po ng National Convention at nakita nyo naman po yung mga naging banding ko sa iba't ibang mga Catholic faith defender. Kaya Ramiel Moralina, stop stating na sinungaling ako. Dahil kahit saan tayo magpunta dito, alam ng mga mismong nasa CFD ang attitude ko. The way I talk, the way I think, lalo na yung mga nakasama ko dun sa room. Nag-usap kami, nagtsikahan kami. Actually nga, maaga nga ako natulog noon kahit papaano, pero may mga nakausap ako kasi nga wala akong tulog. Kung ako ay sinungaling, kung nonsense ako at walang logic, hindi papatulan ni Father Abe ang naging statement ko sa Q&A during that time. Hindi niya papatulan yan. Bakit? Walang logic. Kaya nga ultimo nga pare, 'di ba, nagsalita regarding dun sa tanong ko kasi punong-puno ng logic.
ikaw na nagke-claim na wala akong logic at feeling mong may logic ka, bakit hindi ka nagtanong doon? Kung alam mong may logic ka. I am not actually na binubuhat ko yung sarili kong bangko. I am just stating the truth. That's the fact. Yung mga, kung sino pa yung walang sinabi, yun pa yung mayabang. Nandun tayo sa National Convention, nandun ako, and you think na ako yung mali, bakit hindi ikaw yung lumalaban? Sino lang ba yung nagtanong doon na walang org? Ako lang naman, di ba? Meron pa bang iba? Sa National Convention, ang nagtanong lang doon na walang org, ako lang. Lahat na nagtanong doon may org. Oh, ikaw na may org, bakit hindi kita nakitaan kahit papaano? Nang pagtatanong kung punong-puno ka ng logic. Bago ka underestimate ng ability, ng kakayahan ng isang tao, make sure na meron kang pinatunayan dun sa National Convention. Even yung mga stand mo, even kung paano mo i-interpret yung mga naging paliwanag ng mga namumuno doon, lahat mali. So, magtanong ka muna sa Quezon City CFD. Then, kung ano yung magiging sagot nila sa'yo, give me a screenshot o yung sinasabi mong screenshot, ipasa mo sa kanila. Baka kung sakali, baka sila pa makaaway mo. Don't make a scene, and hindi ko kasalanan kung naging loser ka dun sa lugar na yon. At mas lalo ka nagiging loser kasi napaka-heretical pa rin ng stand mo. Napaka-heretical. Ang sabi nga ni Father Abe, you have the right to defend the Catholic Church as long as hindi ka heretical. At pag heretical ka, wag mong ipaglaban ng simbahan. Dahil yung stand mo, na kapag ang isang Katoliko ay walang CFD certification, ay hindi matatawag na CFD, heretical ka. Kaya magnulos dili ka. Siguro mas maganda kung patutunayan mo sa akin yan, at magre-request ako sa CFD QC na mag-mock debate tayo. Kung kaya mo akong harapin, lalabanan kita. Yon ay kung talagang inaral mo yung pinagsasabi mo. Like what I've said, bago tayo maglatag ng isang doktrina, make sure na inaral natin. Hindi dahil sa inis ka sa tao, kokontrahin mo kahit alam mong mali. Hindi dahil sa inis ka sa isang tao, kokontrahin mo dahil inis ka lang. Pero sa totoo, hindi mo naman inaral. If you are a true Catholic faith defender and if you really understand the doctrines of the Catholic Church, well, prove it. And I will prove you wrong. That's the point, no? So maraming salamat po mga kapanali. Nag short live video lang ako kasi nagre-react po yung mga kaibigan ko regarding sa kanyang statement. You can see it on my post. At sa CFD Quezon City, pakisaway naman po ito kasi ayun din yung pinangangako ko sa ibang mga CFD chapters na wala akong pipitikin sa tenga. Pero kung ganito po katigas yung muka, yung ulo, pasensyahan na lang po tayo. Kasi being a Catholic faith defender, hindi ko naman po pwedeng i-tolerate ang mali. So yun lang po, magandang gabi mga kapanalig. Sa totoo lang, patulog na ako. Yan o, basang-basa ako ng pawis, sobrang init dito. So, kayo na lang po yung bahala magpaliwanag sa kanya. Pag hindi siya nakinig sa inyo, kayo nang bahalang gumera. Basta nasabi ko na po yung gusto kong sabihin sa kanya, kayo na lang ang magtama sa kanya. Kung ayaw niya akong pakinggan, baka sakaling sa inyo makinig, kayo na lang po magpaliwanag na may papel ka man o wala, basta't ipinanganak ka at binautismohan kang Katoliko, ikaw ay nararapat lamang tawagin na isang Catholic faith defender. Yun lang po, good night mga kapanalig, at maraming salamat po.